Alright, so good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Ito pag-usapan natin si Senator Bato de la Rosa. Ang sabi niya pabababain daw niya o kaya niyang pababain ang inflation. Aba, bakit ngayon lang? Hindi niyo ginawa, 'di ba? Noong panahon ninyo. Yan ang sinabi ng mga netizens sa kanya. No. Alam niyo, meron akong naalala kaya nilagay ko rito eh. Parang si Jinggoy Estrada nung senatorial candidate pa lamang siya noong 2022 under ng Unity Team. Bakit? Jinggoy kasi sinasabi niya noon, isusulong niya, hindi naman po para bumaba yung sahod. No? Bagkus itaas daw sa 800 at kung kakayanin pa, gawin ng 1,000. So the minimum wage will be 800 pesos. Siguro mangyayari ang 800 pesos na yan kasi ngayon 600 mahigit lang eh. Mangyayari yung 800 na yan, baka 10 years pa. Masyadong malayo sa 600 yung 800. Ang pag-i-increase ng mga na naaalaw 30 pesos, 20, 50, 'di ba mga ganun lang. So malayo pa talaga. Ilang taon din ang pagdadaanan pa. Lokong Jinggoy ito. So doon po siya nakabudol ng boto. Now, dahil pari-pari itong dalawa diyan sa Senado, tila ba mukhang natutunan ni Bato de la Rosa na mambudol na rin. Kasi obviously naman desperate naman din siya talaga na manalo. Lahat na ginawa niya, sinabi niya na kailangan siyang iboto or else gusto ba ng mga Bisaya na walang Bisaya na manalo. Paghahati-hati naman niya sa mga, 'di ba, sa ating mga magkakababayan mga Pilipino. Buti pa yung mga taga-abroad. Sabi nga ng anak ni Normis Wari, kami pagka nasa abroad kami, ang tawag namin ni isa lang, we use one terminology, kababayan. Bakit pag dito sa Pilipinas, kanya-kanya na tayo? 'Di ba? Muslim ka, Kristiyano ko, Ilocano ka, mga ganun na. 'Di ba? Bisaya ka. Dapat walang ganun. Tama po 'yun. No? Si Bato de la Rosa mukhang may amats sa kanyang naisip na sabihin na pabababain niya yung inflation. Ang tanong po mga kababayan, again, sabi nga nung mga kababayan natin, bakit hindi niya ginawa yan? Sabi rito, Senador ka na bakit hindi mo ginawa yan? Tama. Ano bang kinukuda mo? It's funny how this guy can say things like that when part na siya ng Senate. Wala ka namang ginawang batas ever para solusyonan ang inflation, sabi ng isang netizen, di ba? Basag si Bato de la Rosa. Okay. Ngayon meron akong let me see kung naan dito. Meron akong tawag diyan, kinalkal na teka i-share ko lang sa inyo etong teka Meron, tinignan ko rin kasi yung inflation rate natin, mga ganyan. Mukhang naman mukhang pox naman. Ang laki naman na talaga ng naibaba ng ating inflation rate. Okay? Teka Teka. Saan yung isa? Kung ano-ano na yung yung pumapasok sa isipan nito ni Senator Bato de la Rosa Okay, so ito na, ready na yung isa. Okay, so yan tignan niyo dito sa NSO ito doon ko nakuha sa National Statistics Authority, Philippine PSA National NSO. Palit kasi ng pangalan Philippine Statistics Authority. Yan, retail price survey of selected commodities for the generation of consumer price index. Now, kung titingnan niyo rito yung headline inflation rates in the Philippines, all items, okay? Yan, all items from tingnan nyo February 2024. Yan, ganda talagang na-manage ng ating gobyerno. So, nagmula ng 3.4. Sabi ko nga meron pa ba siyang pabababain? Okay, so tumaas lamang po ito nung July 2024, umakyat ng 10 points from 3.4. Pero ngayon February, just last month, ay
2.1 po yung ating inflation. Ano ba ibig sabihin ng inflation? No? Ang inflation, ito yung nagdetermina ng kapangyarihan ng purchasing power ng ating piso ng pera natin. So pagka mataas ang inflation, ibig sabihin mataas ang presyo ng mga bilihin. Bakit? Nagkataasan yung mga presyo ng mga raw materials, ganoon. So bunsod ng maraming bagay pwedeng dahil sa external force. So sa international market, nagmahal din yung mga raw materials. Lahat-lahat ng related sa production, pag nagtaasan ng presyo niyan, alangan namang magpalugi mga negosyante. Wala naman hong negosyante yatang nagpapalugi. Diba? Ang meron lang, ginagawa nila ng mga Chinese ay itong one step backward and then two steps forward later on. Ganon. Bumabawi lang sila. No? Matapos magpaluwal. Pero hindi ho nagpapalugi. Again, 2.1 yan as of last month. Now, kung titignan nyo rin naman ho, sabi nga, bakit hindi mo ginawa nung panahon nyo? Diba? Now, nung panahon ho nila, ni dating Pangulong Duterte, tignan nyo ha, dito ho sa 2020, okay, so mababa, di ba? Parang impressive, ganyan. Lalo na ito, 2020, meron silang 1.6 na inflation rate. Kaya lang, noong 2021, nagsimula na hong tumaas ng 3.7, nagwakas ng 3.1, at ang pinaka-highest nito ay ang 4.4. Now, pagdating ng 2022, so bumaba pa from 3.1 in December 2021, again 3.0, and then February 3.0, tapos pumaluho ng 1 point, nag 4.0, tapos pataas na ho ng pataas yung trend ng inflation. At yun na, nung pagdating ho ng June, ang inflation po, again, sinasabi ko ho, ang trend po nito noong 2022, paakyat. Okay? Paakyat na ho. Nung minana ni PBBM sa Duterte administration ang gobyerno, trend na po ng pataas, from 6.1, no, hanggang sa umabot na ng December 8.1. Ganun ho, naging malupit etong inflation. Now, pagdating naman ng 2023, yan, pababa na ho, downtrend na ho sila. Okay? So, pagdating ng 2024, yan, maganda na yung naging performance. Hindi na ho umaabot ng 5 points yung inflation natin, and then currently 2.1 po tayo. Okay? Now, for Bato de la Rosa, sabi ko nga po kanina, meron pa ba siyang kailangan pababain? I guess manageable na, 'di ba? Yung sitwasyon ngayon, nakokontrol naman nalalaro na ng ating gobyerno. Oh my God, Bato de la Rosa, 'di ba? Why so desperate? Baka mamaya ho, kakapangako ng kapapangako para lamang manalo, mauwi ho, marami kayong maipapako. 'Di ba? Katulad na lang nung kasi kay Jinggoy, nakakapangako ng mga imposibleng bagay. So, yan ho talaga yung isa sa tumatak sa akin. Kasi yung pinaka-banner niya sa campaign period noong 2022. Lahat ng puntahan na campaign sorties, ganyan ang sinasabi niya, pababain ng, pataasin ang sahod. Diba? Kahit na yung provincial rate, ganyan. Wala na, tanggalin na. Now, ang problema ngayon dito, eto na, kamusta na? 'Di ba? Nagawa ba niya? Nagawa ba ni Senator Jinggoy Estrada 'yon? Well, maliwanag ho ang katotohanan, hindi niya po ito nagawa. 'Di ba? Bagkos ang nangyari pa, wala na, dead man na lang, hindi na ho kumbaga napapansin. Ay nako. Ito lang din ang paalala ko. Diyos mio, ganyan na nga, dadagdagan pa natin. 'Di ba? Pakinggan niyo 'tong simpleng kanta. Ito naman hoy para kay Willie. Kuya Willie, sa Senado anong gagawin mo diyan? Kuya Willie, gusto mo ba problema namin lumala? Okay. So, iwan naman natin ito. 'Di ba? Yan hoy paalala sa atin, paalala rin sa kanila. And then kung pipili po tayo ng kandidato, huwag nating ibase sa kung popular ba yung tao, huwag nating ibabase sino yung nakiusap, ipinakiusap ba to. Lagi ho nating iisipin, kung hindi natin kayang pairali ng ating konsensya sa pagboto, gamitin na lamang po natin ang takot na anong klaseng kinabukasan,
'Diba? Ang iiwan natin after ng election na 'to. Kasi after nitong election ng 2025, no, ilang buwan na lang. Nako, sa May 12 ata, ano ba, 10, ganun. Anyway, itong May na 'to, 2025, election na. Pagkatapos doon, titiisin na ho natin yung mga nagawa natin, mga naiboto natin. Kung tayo nagkamali na naman, o sinadya natin o hindi, 'di ba? Wala tayong magagawa. Senador po yan tinatakbuhan, 6 na taon yan. Tiisin na lang natin. Okay? Wag na, pero lang sana, wag na ho nating paramihin yung mga engot. At wag na nating, pagpaliban pa, linisin na po natin ang Senado. Sapagkat, yan pong yung mga nag-aalala na baka ma-impeach si PBBM, ako'y dalawang bagay lang. Unang-una, naniniwala ako na walang mag-i-impeach kung wala naman siyang ginawang mali. Di ba? Pangalawa, eto hong nalalabing 3 taon ni PBBM, kailangan po niya ng mga tao na may mga paninindigan. So yun po yung piliin natin. Okay? Kasi yan pong mga mahihina na mga senador, yan ho yung vulnerable from corruption. 'Di ba? Madaling mauto, magoyo, masulsulan, 'di ba? Kaya nga sila ang ipinakandidato ni Digong diyan para meron silang mga puppet, 'di ba? Merong sunod-sunuran sa kanilang trip. Ganun po yung aking ibig sabihin diyan.